sa Talisay, Batangas sa mga naririnig nila. Ate Remy, ano po bang kadahilanan? Bakit kayo nagiinom? Ma'am, wala naman kuya ma'am, ma'am? Kaya malalaki na yung, apo na lang yung inalagaan ko sa bahay. O bakit pinabibilis po ninyo yung buhay nyo? Hindi naman inom nga tudog, nga inom eh. Hindi nga todo, pero nga masakit nga sa katawan nga ang alak. Araw-araw po, gabi-gabi umiinom yan. Mga yan. Bijokin. Ang tanong ko po, gaano po ba kayo kadalas mag-inuman? Hindi naman, sa isang linggo kung minsan, dalawang bisi naman, tatlo. Ito lang, gusto ko lang malaman mula kay Aling Remy, Teresa, ano bang nakikita niyong pagkukulang ni Althea? Bakit naligaw ng landas si Carlos? Sige nga. May pagkukulang wala ka sang ma'am. panahon sa sawa ya. Bakit? Pag di opya, wala sang nagano sa bahay ya. Mga anak ya lang. Hindi naman magaganyan yung asawa mo kung wala ka may pagkukulang. Lahat niya nga problema na kwento ng asawa. Pero dapat sinabihan niyo si Carlos, hindi kaya sinusulsulan niyo rin sige kayo na lang, di kami makikialam, sige ganon. Wala, ma'am. Sinungaling kayo. Siyempre, nanay, habang Magtitidura ko kasi yung may matanda na yan eh. napapansin na kayo, hindi Oo, ba? dapat may napapansin na kayo pag nagiinuman. Hindi sila nagpapakita. Pansin kasi bigla lang yung asawa niya pumunta sa amin. Kasi pag nakita nahubog. yung asawa ko, ang kapal ng mukha mo. Ako pag nangakit sa asawa ko. Ano ba yan? Bakit sino ka para patulan na asawa ko? Lumapit sa amin. Siya lumapit. Wala ka pakialam ko na natin siya. Okay, mga kapatid, mga kasausawan, narito na, tawagin na natin ang sinasabing lalaking di umano pinagkakaguluhan ng gabing iyon. Ang katanungan, siya nga bang nangakit o baka siya ang inakit? Mula sa puti, narito na ang pambato, si Carlos Bangkod. Pasok! Wow! Aling Remy, Hindi kasalanan. hinahon lang. Punta doon sa inuman, tapos damay niyo kami. Oh, nagagalit ngayon si Aling Remy Carlos. Galit ako eh. Ikaw ang nagpunta-punta sa inuman na damay sila. Bakit ka ba nagpunta sa inuman? Hindi, kasi po ma'am, niyaya po kasi ako ni Eileen. Birthday kasi po ng anak niya. Birthday po kasi ng anak niya. Okay. So bakit nangyari na nung nakainom na kayo, nalasing kayo, nawala na naman sa sarili, may nangyaring something? Kasi po ma'am, siya po may kasalanan ma'am eh. Kasi, Sino? Si Eileen. Bakit? Kasi, Ako may kasalanan. inalitan po niya ako ma'am. Ay, ako may kasalanan. Kahit pangit ako, mahal ko asawa ko. Okay. So kung siya ang lumapit, bakit nagkaroon ng round 2? Pinilit niyo po ako ma'am. Pinilit ka na naman. Ako, kawawa ka naman. Ang kapal Ay, naman sus ng naman talaga. Ang kamay dito sa akin. Oh, Hinapang ko paano na, pagpilit? Ginanon. Oh, tapos? Sabay pinasok. Ikaw pa naman. Ikaw pa naman, di ba? Nandyan sila, nakakita. Ipinasok, ba't di mo tinanggal? Siyempre, nandun na yun ma'am eh. Mahirap na ma'am eh. Oh, sinong gumusto? Siya po ma'am. Hindi! Sino nagbigay ng pera? Ako pa rin. Naawa po ko sa anak niya ma'am eh. Kapal ng mukha mo. Ako po ma'am. Naawa ka. Kasi pag Ang bait mo naman. Ako dun, ma'am. Bakit, ang tanong ko, Carlos, naaawa ka kay Eileen, pero ang asawa mo, na 9 years mo nang kasama at ina ng mga anak mo, hindi ka naawa sa kanya? Aminadong po kami. Nung ginawa mo itong mga desisyon mong ito, Aminado po kami, nagkakamali po ako sa kanya, ma'am. Oh. Kasi minsan kasi, ma'am, may gusto rin ako, ma'am. Minsan pagod din siya, minsan napipilit ko rin kasi siya. gaano kadalas siya tumanggi sa'yo? Siguro sa isang linggo, minsan 2 bisis, 4 na bisis, gano'n. 4! Ay nako, Althea, maliligaw nga ng landas to. So parang ang lumalabas, ang sinasabi mo, kaya ka nahulog kay Eileen kasi napunan niya yung mga pagkukulang ni Althea, ganun ba? Hindi po siguro sa ganun, ma'am. Kasi, minsan kasi, ma'am, yung babae na yun, ma'am, eh. Kaya, minsan, pero Kailan yun? nung binigyan ko siya ng 500, Patunayan mo yun? binigyan ko siya ng 500, sabi ko sa kanya, bigay mo sa anak mo, bili mo ng bigas. Ang ginawa na, nag-inuman lang yung 3 na yan. O, ba't nagbibigay ka pa? Alam nyo mga kapatid, nais pong tulungan ng face-to-face sa mga bisita natin ngayong hapong ito. Kaya naman po, sila ay makakasama ng ating trio tagapayo para sa isang masinsinang counseling.
paano, ilang beses ba sa isang linggo? 2 beses. 2 beses, minsan 3. Ilang bote? Sino ang nagbabayad? Hindi kami, ambag-ambag kaming tatlo. Sa bigyang dangal mo, yung aspeto ng sexual na may dangal. Hindi yung upang gamitin mo lang yung asawa mo. Ha? So yan po, ha? Dahil nasubukan kayo, nadapa kayo, at ngayon bumangon kayo, dapat tuloy-tuloy na. Attorney Acosta, sa pag-uusap po ba ninyo ni Carlos, talagang nag-man-to-man talk kayo. Naging malinaw po ba sa kanya ang mga bagay na dapat po niyang ayusin para talagang magkasundo na sila ng kanyang asawang si Althea? Totoo yan, Chang, sapagkat sinabi ko nga kay Carlos, at ito'y ulitin ko na ang isang lalaki na ama ng tahanan sa loob ng isang pamilya dapat ay halintulad niya ang kanyang sarili, sabi nga sa isang kapitan ng barko. No? Bilang siya ang nagtitimon, nagigiya, ay dapat na maging matatag siya, dapat ay alam niya kung saan niya dadalhin yung kanyang dinadalang barko. At huwag niyang pahintulutan na meron pang ibang kumapit o pumasok sa kanyang barko. Kundi ang mga nakakapit lamang doon ay kinakailangan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Dahil ang sino mang kumapit outside ng membership ng pamilya, maaaring ito ang maging dahilan upang mabutas ang barko at tuluyang lumubog ito. Kaya't sana sa kalagayan ni Carlos, ang mensaheng ito ay maiwanan ko sa iyo bilang gabay mo upang sa gayon, sa pagtitimon mo ng iyong pamilya ay maging matatag ang iyong pamilya. Marami pong salamat, Attorney Ben Acosta. Doktora, naunawaan din po ba ni Althea na talagang may mga bagay na kailangan niyang gawin bilang siya ang asawa sa kanyang mister na si Carlos? Siguro, Chang, dapat din natin isipin no, na bakit ka ba nag-asawa? Dahil kasi karaniwan sa iba, akala nila pag nag-asawa ka lang, dahil kasi gusto nilang pagtibayin lang yung relasyon nyo. Pero marami pong kaakibat na responsibilidad at obligasyon ang pagiging misis ng tahanan. Kasi alam nyo, pag kayo nagpamilya, tuloy-tuloy na tayo ay ina. Pero kumisan, ito ang nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na palaging pagiging ina lang naisip natin. Nakakalimutan natin ang pagiging asawa. So pag nakalimutan natin yon, chances are baka makakalimutan din kayo. At the same time, siguro, Althea, isipin mo kung totoo man or hindi, yung pagsusugal na yan, napakalaking bahagi na para makasira ng pamilya. At ganun din po ang pag-inom ng alak. Ayan, yung mga nasa pula na 3 times a week umiinom, Yun doktora. na nga sinabi ko nga sa kanila na Pampalakas daw po ba ng katawan yun? akala lang nila. Kala lang. Siguro, ang naiisip yung pampalakas ng katawan ay yung lakas ng loob na tumatapang kayo habang nakakainom kayo. Tapos, at the same time, alam niyo po, ang hard drinks po, relatively sinasabi nila na, oo, hindi siya nakakataas ng presyon na katulad ng beer. Pero, yung pong mangyayari sa atay nyo na unti-unti siyang sisirain, pagkatapos nun, ay magugulat na lang kayo na pagdating nyo na 60 years old, bakit bigla kayong nagkakaroon ng nginig na ganyan na tinatawag na tics or Parkinson, ang malaki pong bahagi nun ay sa pag-inom. Ako! So kung iisipin nyo na kung bakit may nakikita kayong mga matatanda na yung kahit na wala naman, hindi inatake, pero di ba mapapansin nyo yung habang naghahawak, nanginginig-ginig na ganun po, bahagi po yun ng mga simptomas na nakukuha po na dulot ng pag-inom ng alak, lalo na po sa mga kababaihan. Salamat po, Doktora. Naku, Aling Remy, syempre love lang din namin kayo at ayaw namin umigsi kasi ang buhay ninyo. Bawasan ko ng inom! Okay! Ay, di bale, pagdadasal kayo ni Father at tutulungan kayong matalikuran yung mga temptasyon na yan. Hindi po ba, Father? Tama po, dahil sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, ang pag-iinom po ng alak ay yun po ay nagdadala sa atin ng gumawa ng mga kahalayan sa buhay na ito. Napakarami pong idinudulot ang pag-iinom ng alak. Tukso, di ba? Kaya po nangyari ang tukso na yon dahil sa kaiinom ng alak.
Sabi mo nga, babawasan mo ang pag-inom ng alak, hindi lamang po bawasan, itigil. Yes, praise the Lord. Tanggalin na po ang pag-inom ng alak. At may papayo ko lang po sa mag-asawa, dapat ay huwag ka lang lilingon sa iba.